Magandang gabi, Kaligitarians! Welcome back po dito sa Gandara SRU YouTube channel. Andito na naman po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligitarians para magatid ang latest update about TVJ and It Abulaga. But before that, nais ko po munang batiin ang lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel. Hello, hello, hello! Maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay dito sa aking update. And bilang pasasalamat ko po sa inyo, narito ang ilan sa mga napili natin para i-shoutout tonight. So, simulan nga po natin dito kay Sir Ferdinand Tinio. Magandang gabi sa inyo. Thank you, Miss Gandara. God bless you always. I'm watching from Jeddah, from Binangonan na Rizal. Shoutout po Sir Ferdinand Tinio. Maraming salamat sa panonood parate sa aking videos. Samantala, shoutout din po dito kay Sir Medarado Leoncio. Sabi niya dito, avid viewer from East Rembo, Taguig. Solid sa election sa 2025. Solid ako kay Tito Sen. Pati sa mga kaibigan ko, bet namin siya. Salamat sa vlog mo, Ma'am Gandara SIU. Nako, walang anuman. And about nga po dyan sa election 2025, yung survey nitong nakaraan na ibinahagi natin, nakakataba po ng puso na si Tito Sen hindi natitinag at nananatili na nasa top 3 po siya. So kung sakali man, 'di ba, nat muli pong tumakbo si Tito Sen sa pagkasenadora, ay malaki po ang chance niya na muli pong makabalik sa Senado. And si Yormes ko naman ay laglag, kaligit Davey card. So wala pa man, medyo malayo-layo pa, pero ngayon pa lamang po laglag na po agad siya. So, pasintabi and pasensya po sa mga Iskonians. I know na meron pa rin pong Iskonians na legit Tabicads. Pero wala naman po ako magagawa doon sa survey. Yun po yung lumabas laglag si Yorme. Anyway, para po sa gabing ito, pag-uusapan natin ang patungkol po dito sa pagkatalo ng TVJ laban po sa kanilang kalaban sa noon time. And ganun din, Kaligitarians at tukol dito kay Boss Joey De Leon na hugot para po sa kanilang laban na sa titulong It Bulaga. So, lahat ng yan ay atin pong pag-uusapan mamaya. Unahin lang po muna natin ang patungkol dito sa reaksyon ni ating sa pagbibigay po ng update tungkol sa everyday viewers ng It Bulaga at ang tahanang pinakamasaya. Sabi niya sa akin, ating chismosa, kung magbe-base ka sa live online viewers, bakit sa tape lang versus It Bulaga? Noon time din ang showtime. Imagine, 260,000 everyday viewers, showtime. All online platforms, kaya siguro hindi mo sinasama ang showtime. To make your It Bulaga on top in their online? Nakapag-aral ka naman siguro. So, ang unang-una, masasabi ko po dito, narinig nyo naman po siguro ang atin pong intro. Sabi ko doon, andito na naman po ako, ang nagmamaganda ninyong Kaligitarians para maghatid ng latest update patungkol po sa TVJ at It Bulaga. Minsan legit Darikad. So wala po tayong nasasabi doon ng noon-time shows sa Pilipinas. Ang sabi ko, tungkol sa TVJ and It Bulaga. Kaya sa video na yon ay puro tungkol sa It Bulaga po ang inyong narinig. About sa tahanang pinakamasaya, lagi pong nakalink ang It Bulaga at TVJ doon dahil personal nga po nilang nilalabanan at patuloy pong ayaw bitawan ang It Bulaga dahil patuloy po silang umaapila. Kaya kasama po sila sa balita. Mortal enemy ng mga legit fans ng It Bulaga, ng TVJ, ang Tape Inc. Guess niyo po yun? Samantalang ang showtime ay friendly competition po sa It Bulaga, ng It Bulaga. So, hindi po sila namin tinuturing na kalaban. Pero huwag po kayong mag-alala. Dahil kapag nadamay naman po ang It Bulaga, na-link ang It Bulaga sa It Showtime, ay atin pong isasama yan sa ating balita. Pangalawa,
ay channel ko po kasi to, so wala kayong pakialam. Charis, charot lang. Kayo naman masyado kayong G na G sa inyong comment. And dahil dyan, ay eto na. Narito na ang iniintay ninyo. Isasama na po natin sa update ang tungkol po sa ratings ng mga noontime shows. Ayan. And ang February 7 na TV ratings nga, Kaligit Tarikads, ang Showtime ang nangunguna with 4.4%, Eat Bulaga po mapangalawa with 3.9%, at tahanang pinakamasaya na nanatili po na sila ay Kulelat with 3.3%. So, mainit ang pinag-uusapan sa social media sapagkat ngayong buwan ng February, kung ang January ay na-perfect ng TVJ sa pagiging number 1, ang ngayong February naman, 2 beses natalo ng It's Showtime ang Eat Bulaga sapagkat ito ring February 5, nanguna ang Showtime with 4.4%, pangalawa ang Eat Bulaga with 4.3%, at pangatlo naman ang tahanang pinakamasaya with 2.6%. Samantala, kapansin-pansin nga Collegiate Africans na alternate ngayon ang Eat Bulaga at Eat Showtime. So, muli kasi nabawi ng February 6 ng TVJ ang pagiging number 1. And okay lang naman yon, as kagaya ng sinabi ko, friendly competition naman ng Eat Showtime at Eat Bulaga. And wag po kayong malungkot sapagkat nananatiling tayo pa rin naman po ang panalo mula na ang Eat Bulaga ay makalipat dito sa TV5. Dahil 880 wins po tayo ka-OG and 11 pa lamang po ang talo. Tahanang pinakamasaya, 6 pa lang ang panalo and 800 tuloy, 185 ang pagkatalo. Ang Showtime naman ay 5 pa lamang ang pagkapanalo at ang talo 186. So, kita nyo yun guys, 180 po ang panalo natin. Sa makatuwid, tayo pa rin ang nangunguna at hindi po mababawi ng Showtime or ng tahanang pinakamasaya ang pagiging number 1 noontime show ng Eat Bulaga. Samantala, narito naman ang post ni Henyo Master Joey De Leon na kung saan tinuloy na nga po niya. At nilagyan na nga po niya ng painting yung bakante ka-OG sa ibaba. Di ba po nung nakaraan, kanya pong inaano ito. Tinatanong sa mga Dabber Cards kung anong gagawin. Lalagyan pa ba ng paintings or hindi na? And eto na po yung finished product niya na kung saan nilagay nga po niya dyan yung EB. So, tinapos na nga niya, Collegiate Tarikads, and then with the crown pa, yung naisip niya pong ilagay China. Kasi talagang TVJ po ang wagi. Siyempre, sa puso po ng taong bayan, ng Eat Bulaga, and naniniwala tayo at umaasa tayo na sana hanggang dulo ng laban na ito ay panalo pa rin ang TVJ at mauwi po nila ang Eat Bulaga. And dito nga po sa painting ni Henyo Master Joey De Leon, nakasulat po ang history ng Eat Bulaga. So may pahugot sa Henyo Master Joey De Leon sa kanilang ipinaglalaban. Kanyang isinulat ang history at istorya ng Eat Bulaga para malaman at ma-remind sa mga ma-remind ang tahanang pinakamasaya, ma-remind ang mga halos-host rather na TVJ and si Henyo Master Joey De Leon ang nag-create ng titulo at nakalagay nga po yung face din dito ni Henyo Master. Talaga nilagay po niya ang kanyang sarili dito sa story ng Eat Bulaga dahil yun naman talaga ang katotohanan na bagay na hindi po may tatanggi ng Tape Inc. mismo. Samantala, sabi naman dito ni Darila Makipaki, magandang gabi, hindi papayag ang GMA mag-renew ng kontrata ang tape sa kanila without changes. Mas malaki ang kita pag may hati sa advertising revenue ang tahanang pinakamasaya kasama ang block time fee tulad ng agreement nila sa Eat Showtime. So, ano lang po kasi talaga dito sa tahanang pinakamasaya or sa Tape Inc. Talagang oras lang yung kanilang binabayaran. So, solo po nila ang kita sa advertiser. So, kumbaga, jackpot ang TP or jackpot ang mga halos-host kapag tinambakan sila ng advertisers dahil hindi naman sila mahahatian ng GMA network dahil umuupal ang binabayaran lang nila ay upa. Pero kung sakasakali nga na magkaroon po ng another contract,
Malamang daw, sabi ni Daryl Makipaki, ay ang GMA ay may babaguhin. Hindi sila papayag na marin yung kontrata ng tape nang walang pagbabago sa kontrata. Lalo na't malaki talaga ang kikitain kung sakali na hindi lamang po block time ang babayaran ng Tape Inc. Kundi hati rin or mayroon din silang kabahagi sa advertising revenue. Nako, pag nagkataon, ang chismis po ninyo, sir. Nako, mukhang bubulagta talaga ang Tape Inc. niyan. Kasi lugmok na nga po sila ngayon, walang gasinong major advertisers unlike nung nasa kanila pa ang TVJ. Tapos sa hatian, kukuha pa ng kabahagi ang GMA kung sakasakali nga ng advertising revenue bukod po sa block time agreement. And pwede rin nga gawin talaga yon ng GMA Network since sila naman po ang masusunod dapat. Sila po ang masusunod dyan kasi sila po yung may slot na pauupahan. Siyempre, yung umuupa po ang a-adjust. Kung hindi nila kaya yung offer or yung kondisyon ng GMA, then bahala sila sa buhay nila. Lipat sila sa ibang channel na tatanggap sa kanila or magbibigay yan ng tahanan sa kanila. Samantala, sabi naman dito na si Romeo Obispo, good evening Ma'am Gandara. Sinasayang lang ng tape bulag tayong binabayad nila sa GMA kasi tuluyan ng bumabagsak yung ratings nila. So, eto nga, mula nung pumasok po ang 2024, ay hirap na po makabuelo ang tahanang pinakamasaya. So, ang pangit to ng pasok po ng taon sa kanila. Kasabayan din po niyan ang pagtahimik ng mga host. And mukhang nagfo-focus na lamang po sila kung paano nila palalakasin ang kanilang programa. Kasi wala papaano pa ba naman nga sila magyayabang. Kung ratings at katotohanan mismo nagsasampal sa kanila na sila po ay lumalagapak, pabagsak, at palubog na ang programa dahil ratings na yan yan yung ratings na lumalabas and yan yung pinagbabasihan ng advertisers. Samantala, sabi naman ni Angelica Shiba, good evening Miss Gandara, sana matanggal na sila para wag na lumaki ang ulo nila at maging bastos. Ito ang nababagay. Miss Gandara, shoutout mo naman ako. Always ako nanonood. At comment, God bless you and your family. Thank you so much po, Miss Angelica Sheena Jacob. So, yun man po ang magustuhin natin na sana mawala na, matanggal na po itong kabila. Pero mangyayari lamang po yan pag talagang wala nang kita. Wala nang pumansin ng tuluyan ng China sa kabila. Kasi pag wala nang pumansin, paano gaganahan ng mga advertisers sa kanila? So kapag advertisers nawala, mga audience nawala, baka po pati ang GMA7 mawala sa kanila at hindi na po talaga makaahon pa ang tahanang pinakamasaya. So yun lang po muna guys ang ating update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.